So bagong taon na naman at nagpaplano ka na kumuha ng bagong motorsiklo. Huwag ka munang kukuha nang hindi mo pa napapanood ang video na to. Dahil baka magkamali ka kagaya na nangyari sa akin. Ito yung 5 bagay na hindi ko inaasahan na gastos kapag ka bibili ka ng motorsiklo. Alamin natin ngayong araw. Tara, kadalasan kasi netizens kapag kukuha tayo ng motorsiklo, ina-expect natin na bibili ka lang ng motor at yun na yun. Kung minsan pa, kukunin natin siya ng hulugan at kung ano yung nakita nyo na monthly doon sa kasa, akala nyo ayun na yung magiging gastos ninyo buwan-buwan. Pero baka mamaya ay magkaroon ka pa ng utang kapag ka nalaman mo yung 5 bagay na gagastusin mo pa on top doon sa nakikita mo na monthly payment mo, or kahit i-cash mo pa yan, hindi ka pa rin makakaligtas sa mga bagay na to. Para hindi ka mabaon sa utang at hindi mo ma-over budget yung pagbili mo ng motorsiklo, ay isama mo na agad to at isaalang-alang bago ka bumili. Ano-ano ang mga yan? Una sa ating listahan ay ang lisensya at rehistro. Syempre, bago ka kumuha ng motorsiklo, ay highly recommend na kumuha ka muna ng license, kahit student muna, at alamin kung ano ba ang mga requirements para makakuha nito, umattend ng mga seminar, at the same time, isama sa budget yung magagastos mo from student license to non-pro para makapagmaneho ka ng motorsiklo. Usually, sa personal ko experience, sa staff ko na kinuha na namin ng lisensya, kailangan mo siyang budgetan ng around 5,000 to 7,500. Siguro ay susobra na yon para makakuha ka up to non-pro. Of course, it still may vary, depende na nga lang sa pag-aasikaso nyo ng lisensya. Pwedeng mas makamura pa kayo compared sa nagastos ko doon sa recent nakuha namin ng lisensya sa isa sa mga staff ko sa Nedishop itong nakaraang buwan lang ng Disyembre 2024. At least may idea lang kayo sa range ng dapat nyong itabi para ilaan sa lisensya. Idagdag mo pa dyan ang rehistro. Kadalasan yung mga down payment kapag kukuha ka ng motorsiklo, mapahulugan man yan or full cash payment, ay meron pang dagdag na rehistro. Swerte mo kung makakakuha ka ng 3 years na registration para sa loob ng 3 taon ay wala ka ng pangamba. Same thing sa lisensya. Sa first kuha mo ay meron kang 5 years na wala nang isipin dahil mamamaneho mo na at di ka na matatakot sa mga checkpoint at meron ka rin sapat na kaalaman para hindi tayo maging kamote sa kalsada. Ngayon, kung hindi naman 3 years registration na nakuha mo, yearly ay magpapa-register ka pa rin ng motorsiklo mo. I highly recommend 1 month before ma-expire ang rehistro ng motor, doon ka magpa-rehistro para maiwasan yung mga late payment fees. Ganun din kapag ka naguhulog ka ng motor. Make sure to be always on time para maiwasan din yung mga late payment fees na hindi na dapat sinasama sa budget. Always be responsible sa pagbabayad ng utang natin kung hulugan man ang motorsiklo. Okay? Pangalawa sa hindi inaasahang gastos ay gasolina at maintenance. Oo, common sense na. Kapag kumuha ka ng motorsiklo, syempre magpapagasolina ka. Pero kadalasan na newbie mistakes ay hindi nila naisasaalang-alang ang gastos sa gasolina. Syempre, kukompute mo rin kung gaano ba kalayo yung bahay mo papunta sa trabaho or papunta sa negosyo, or gagamitin mo ba ang motorsiklo mo nakasangga sa hanap buhay. Pwede mo siyang ipang courier driver, delivery rider, at pwede din naman pampasok lang sa trabaho or panghatid ng bata sa school. Depende kung saan mo siya gagamitin. Kailangan meron ka ding sapat na budget na ilalaan para sa gasolina. Pero ang maganda dyan, usually sa mga FI na motorsiklo ngayon ay sobrang tipid na sa gasolina. Hindi mo naman kailangan gumastos ng sobrang laki, pero syempre kung meron kang mga pinagkakagastusan na at meron ka ng pamilya o kaya naman ikaw ang breadwinner sa pamilya, yung mga simpleng gastos na ganyan ay talaga nag-a-add up na sa bigat ng gastusin. So, isama mo rin sa budget mo na maglaan ka. Ako personally, naglalaan ako ng around 1,000 to 2,000 pesos para sa monthly expenses ko sa pagmumotor. Kasama na dyan ang paggagala at pagpasok sa trabaho araw-araw. Pero, kagaya nga na sinabi ko, it still may vary, depende kung saan nyo gagamitin ang motor. Mas malakas ang gasolina nyo kung delivery rider kayo, o kaya naman ay mas malayo kayo sa trabaho ninyo. Okay? So, malalaman mo lang ang fuel consumption at magagastos mo sa gasolina kapag nakuha mo na yung motorsiklo mo. Mas maganda na magpasobra ka na kung akala mo 3,500 lang ang babayaran mong hulugan buwan-buwan para sa motor mo, ay dagdagan mo na ng 1,000 para sa gasolina. Or mas maganda, 1,000 to 2,000 pesos. Para safe, you can add 1,500. Kung 3,500 mo nabili yung motor mo, you can add 1,500 para alam mo sa sarili mo na budgeted na yung gasolina mo. Tama, di ba? Isa pa sa kinakailangan ng motorsiklo mo ay tinatawag natin na preventive maintenance. Magkaakibat yan dahil parehas pangangailangan ng motor mo. Every month, halos kung gamit na gamit mo ang motorsiklo mo araw-araw, depende sa manual mo, ay merong certain odometer dyan na dapat magpa-change oil ka, at kung naka-scooter ka naman, ay meron pa tinatawag na gear oil. So personally, sikreto lang natin to pero usually sa mga motorsiklo, let's say for example na lang itong Honda na nasa likod ko, which is yung Winner X, ayon sa manual nito kapag binasa mo, ay up to 6,000 kilometers yung kaya nitong abutin bago ka magpa-change oil ulit. Pero syempre dahil Pinoy tayo at alaga natin yung motorsiklo natin, gusto
gusto natin na mas sumaba yung buhay niya. Usually, ang mga Pinoy, nagpapa-change oil siya every 1,000 to 2,000 kilometers. Pero depende pa yan sa motor ha. Halimbawa, yung mga Yamaha, minsan nagbabawas ng gasolina yan. Yung mga automatic, so alamin mo rin at sumali ka sa mga groups and forums para alam mo kung kailan ka dapat nagpapa-change oil. According to manual and according sa mga iba pang owners. Change oil, gear oil, at kapag na-reach mo yung certain odometer, may mga palitin pa dyan, kagaya ng belt, minsan yung mga fuel filter, yung iba nagpapa-FI cleaning pa. Depende sa i-recommend kung kasa-maintain ba yan or meron kang trusted na mekaniko. So, dapat isama mo yan sa budget. Pangatlong gastos na hindi inaasahan ng mga bagong kukuha ng motorsiklo ay yung tinatawag natin na insurance. Kapag ka magpaparehistro ka ng motor, may insurance yan, pero di naman yung ganun kamahal. Ang medyo makate ay yung tinatawag natin na comprehensive insurance. Mahalaga din kasi ang insurance dahil kapag merong nangyari sa motorsiklo mo, kahit na hindi mo sinasadya or may iba lang naka-aksidente dyan sa parking lot, ay malaking bagay din ang comprehensive insurance dahil matutulungan ka nito sa mga gastusin na hindi lang ikaw basta-basta mag-shoulder kung ano man ang mangyari sa motorsiklo mo. Pero you still have the free will para mag-decide kung kukuha ka ba ng insurance o hindi. Kung masyado nang mabigat sa'yo, ay malamang sa malamang, kagaya ng ibang mga rider natin, ay hindi na naitutuloy ang insurance. Mag-i-insurance lang ng 1 year dahil mahal na mahal ang motorsiklo at ayaw na kung ano man mangyari dito ay hindi na nila may pagagawa tapos hindi na tumutuloy sa mga sumunod na taon. I don't judge kasi personally nangyari na rin sa akin yan. Mahirap talaga ang buhay. Hindi natin talaga masasabi na yung extra amount na binabayad natin sa insurance ay malaking bagay na rin sa pang-araw-araw at pangtawid. Lalong-lalo na sa susunod na kinsenas at katapusan. Tama ba? Pang-apat na bagay kaakibat ng insurance dahil napag-usapan na rin natin dyan ay knock on wood, aksidente. Ika nga nila, di ba, kapag nagmomotorsiklo ka, nasa hukay ang isang paa mo, sabi nila. Dahil delikado nga naman daw talaga ang pagmumotor. Tama naman yun. Sa kahit anong bagay naman ay walang certainty. At hindi natin masasabi ang aksidente. Kaya nga tinawag na aksidente, di ba? Pero mas mataas lang ang chances talaga ng mga nagmumotor na maaksidente. That's why, sinasabi ko nga na talagang makinig tayo doon sa mga seminar kapag kukuha tayo ng lisensya para maging preventive rider tayo at maiwasan natin na maging kamote sa kalsada. Akala kasi natin minsan na overconfident tayo sa pagmumotor na invulnerable na tayo at hindi tayo tatabla ng mga aksidenteng napapanood natin sa social media at sa balita. Pero malayo yan sa katotohanan dahil every time na nagmumotor ka, kahit gaano katagal ka pa nagmumotor at ka-experiencado, ay pwedeng-pwede ka pa rin talagang maaksidente. So, dapat meron ka ring emergency fund kung sakali man na knock on wood, hindi natin masasabi ang aksidente. Pero good thing, hindi ka naman dapat matakot dahil kagaya nga sinabi ko, kung handa ka, meron kang kahit papanong panggastos kung ano man ang mangyari sa kalsada. Minsan kasi kahit gaano ka katino magmaneho, kung yung mga kasama mo naman sa kalsada ang medyo hindi matino, magkakaroon pa rin ng disgrasya. So, mas maigi na may naitatabi ka kahit papano na panggastos kung sakali man na may mangyaring aberya. Diba? Dagdag mo pa dyan sa aksidente ay hindi lang naman aksidente bilang ikaw na rider, kundi aksidente na motorsiklo mo yung mapupuruhan. Pwede kang masiraan, pwede kang maflatan. Kagaya dati, yung mga tube type pa na gulong, lagi ako nafaflatan noon, nagtuturo pa ako as a teacher. At nagugulat ako kasi kailangan mong palitan yung interior at medyo mabigat pala yung mga ganong gastusin. So kapag nasiraan yung motorsiklo mo, hindi mo rin siya masasabi. Kahit bago yung motorsiklo mo, walang makakaligtas sa pako, di ba? Luma o bago man yung motorsiklo mo, kahit second hand mo yan nakuha, kagaya ko, magkakaroon tayo ng mga extra gastos sa mga hindi inaasahan na aksidente. Last but not the least, ito ang hindi binibigyan pansin ng mga rider kapag bibili sila ng motorsiklo at magiging kakampi mo in the long run ay yung tinatawag natin na gears sa pagmumotor. Isama mo na dyan siguro yung mga accessories kasi di mo mapipigilan yan kapag gusto mong pagandahin yung motorsiklo mo. Simpleng cellphone holder habang nagmamaneho, accessories na yan. Pero let's focus dun sa proper gears na tinatawag. Usually kapag nagmumotor, at isa rin yan sa pagkakamali ko nung una pala ako nagmumotor, kung ano yung freebie na helmet nung pagbili ko ng motorsiklo ay yun na yung ginagamit ko. Wala namang masama doon kung talagang kulang pa yung budget mo. Pero kung kukuha ka pa lang, ay highly recommend, isama mo na talaga siya sa budget mo. Isang beses ka lang naman bibili ng quality na helmet. At ako, personally, ang gamit ko is itong Evo helmet natin. 5 years na siyang tatagal at yung iba, pero pang mga strict na kapag nahulog, kaya kailangan mo nang bumili ng bago. Pero syempre, naiintindihan ko naman kayo dahil hindi naman lahat ay nabiyayaan ng pambili ng helmet. Pero at least, kung quality at standard helmet ang gamit natin, kahit papano, sa mga hindi inaasahang pagkakataon, ay mapoprotektahan yung ulo natin na pinaka-crucial na part ng katawan natin na kapag nabago at hindi natin inaasahan yung semplang aksidente sa kalsada, ay dapat protektado yung ulo natin para hindi tayo mapahamak. Imbis na panghanap buhay, kapag di natin protektahan yung ulo natin, baka tayo sa makabilang buhay.
Aside pa dyan, ay pwede nyo rin i-consider yung mga padded jacket o kaya naman yung mga separate na knee pads, elbow pads, kasi yung mga yan, sa totoo lang, hindi nyo dapat pang hinayangan. Una sa lahat, hindi lang siya basta forma. Bonus na lang yon na sobrang forma mo, tignan at rider ka talaga na pogi at alam mo complete, hindi lang siya basta papogi. Dahil, isipin mo, mas gugustuhin ko na gumastos ng 5,000 hanggang 10,000 sa riding gears ko kaysa gumastos ng 5,000 at 10,000 o baka mas higit pa kapag na-ospital ka. Diba? So, mas maganda talaga na prepared ka, especially kung everyday ka magmamaneho ng motorsiklo. Kahit yung mga simpleng riding boots, gloves, balaklava, at kung ano-ano pa, yung iba naglalagay pa ng intercom, every ride, kapag Sunday, rest day. So marami yan. Lahat ng mga bagay na yan ay kailangan mong budgetan. Pero in a practical way of my personal experience and recommendation, it can go along the way. Diba? Pwede ka magsube kasi magastos talaga sa umpisa. Unang labas mo pa lang ng motorsiklo So, hindi mo naman may expect na lahat yan ng sinabi ko ay talaga makakapagtabi ka. At baka ma-overwhelm ka at di ka pa makapag-release ng motor, di ba? Yun lang yung mga bagay na dapat mong i-expect. Iba doon ay pwedeng to follow na lang kapag may motorsiklo ka nang nailabas, di ba? Pero kung kaya mong budgetan na bago ka kumuha ng motor, ay mas maganda. Okay? So, pwede mo siyang unti-untiin. Ang mahalaga lang muna, for now, mai-release mo yung motorsiklo and then as you go along, makukuha mo na yung momentum ng gastos niya na may add mo kung nanggaling ka sa budget na wala ka pang hinuhulugan at wala ka pang pinagkakagastosan ng motor. Hey, gets nyo ba, netizens? Ito lang naman ay mga payo ko para sa mga baguhan pa lang nakukuha ng motorsiklo o kahit sa mga experienced riders na. I'm sure agree kayo doon sa mga pinagsasabi ko. Or kung meron man kayong gusto pang idagdag, ay i-comment nyo lang dyan sa ibaba para matulungan natin yung ating mga kapwa rider na gustong magmotor at ma-guide sila sa tama para mabawasan natin yung kamote sa kalsada. At mailigtas din sila sa pagkakautang o pagkakabaon kapag nagkaroon ng mga gastusin na hindi nila inaasahan bago sila kumuha ng motor. Guess yun, netizens? Kung nagustuhan mo tong video na to, i-hit mo naman yung subscribe button and notification bell dahil matagal na tayo nagbibigay ng value sa pagmamotor at sana naman ay maka-reach tayo ng 1 million followers dito sa YouTube. Madami pa tayo i-share ng mga ideas, knowledge, at informative vlogs about sa motor at sa kotse, mga sasakyan. Inad na din natin yan. So, motorcycle and car reviews na tayo ngayon. Huwag nyo rin kami kalimutan i-visit sa aming Nedi Shop na located sa Santa Rosa, Laguna. Pwede nyo siya i-Google Maps or Waze. Ano pang mga ibang motorsiklo gusto nyo i-review natin next vlog? Meron ba kayong mga katanungan or topics na gusto nyo pag-usapan natin sa susunod? Comment nyo naman dyan sa ibaba. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool. Ride safe always.